Universidad ng Pilipinas. Huwag ka na kumasa, ulol. Richie Rivero, thank you! So, hindi pwedeng saka hindi pwedeng dalawang Philip Manala. Minsan talaga may bias ako sa mga foreign athlete. Parang ayaw ko ibigay sa kanila yung finals MVP or any award. I mean, I'm not racist, pero minsan talaga gusto mo talaga pure-blooded Filipino yung Boss Orin, the dog, katakutan. Iyak na yan. Iyak na yan. Sino yan? Sino yan? Alright, what up mga brad? Welcome back sa part 2 ng episode 4 natin. 4 games yesterday. Napag-usapan na natin yung first 2. So, ano ba pag-uusapan natin next, Chef? Yung Battle for the Basement. UST Adamson? Yeah, UST, Battle for the Basement Part 1, and also the Battle of the Conyo Part 1. Bakit actually, Boss Bray, itong Part 1 kasi may next game pa sila. Akala ko meron ka pang iba. Second round. Iniisip naman. Second round. Second round. Yeah, actually, Boss Bray, ito yung nag-set ng tone sa the rest of the night kahapon ng sporting basketball world ng Pilipinas. True. Itong Adamson UST. True. Yeah. Buti na lang na naabutan ko rin tong game na to, grabe. So simulan na natin. Adamson won that game via OT pala yun 79-76 versus UST. Yeah. Panood mo ba lahat to, yung game? Buo? Of course, nandiyan yung favorite ko. Ano ka ba? Sino? Si Pido? Ha? Basta yung idol ko dyan na gumawa ng matinding learning experience. Di ba dalawa idol mo dyan? Sa game? Di ba dalawa idol mo sa game na yan? Oo, magkabila. Torn ka pala, Torn ka kahapon. Oo. Kumakanta nga ako kahapon sana dalawa ang puso ko. Anyway, so highest scorer sa sa Adamson winning team. So Cedric Manzano 16 points with 7 rebounds. Si Ced Manzano. And then sa kabila sa second leading scorer nila. Ito yung pumutok mga bandang second quarter, si Erolon. And then followed by sa Bandal, which had a great OT game. Grabe, yung 9 points nito, yung 7 points, lahat yun nasa OT. Sa OT niya ginawa. Lupit ni sa Bandal no? Tsaka ni Manzano at the end of the game yesterday. Yung OT nila over sa talent di ba? Pero yung ano yung OT nung kabila over sa tulak. Yun yung yun talaga yung game changer dun Siguro Boss Brian nung time out kasi 'di ba point guard nga 'di ba? Yep. Sabi siguro sa kanya ni Coach Pito, i-push mo yung bola, i-push mo. Di ba maingay nga puro tambol sa puro tambol. 'Di ba? Siguro nadinig niya, ay push ko nga yung kalaban. Ayun. Pusher. Anyway, sa kabila, Dick Cabanyero, props din yun, siya nagpa-OT dun, How many points? 17 points, Nick Cabanyero. Pero yun lang, yung field goal niya lang talaga, overshooting. Tapos, 7 out of 18 pala siya. Same sila ni Migs Pangilinan, 7 out of 18. So, 18 points si Migs, 17 points si Cabanyero. Lupit din ang laruan nila kahapon. Crisostomo and Laure sa ilalim, no? They're a bit undersized. But yung talent nandun lalo na yung manaytay ng USD. May galaw talaga yun. Kaso kinain sila talaga at the end of the game mga fourth quarter and OT ni Cedric Manzano tsaka ni Sabandal.
Actually, Boss Bray, maraming unsung heroes din sa UST, ha. Yung mga kalbong tumira ng tres, di ba? May back-to-back trip pa yung isang kalbo. Actually, kalbo sila lahat. Pero, like, ang daming unsung heroes kahapon. Kung yung talagang mga dapat nating asahan nag-produce, they easily won the game at the end. Yeah. Di ba? Sino-sino ba mga inaasahan mo dapat? Dun. Yung dapat nating asahan dyan, syempre, yung team captain, di ba? Captain niya di ba? Captain ball, di ba? Tapos, biglang magpo-produce 4 points. Tapos, may crucial turnover pa at the end of the game. Alam mo yon? Kumbaga, kaya hindi mo na talaga masisisi si Coach Pido sa Kakamura Grabe yung intensity ni Coach Pido kahapon, no? Lahat ng kada mali mo. Kung pwede lang, patayin ka. I mean, tawag dito tawag dito, passion yun. Kumbaga, that's something na dapat i-commend. Lalo na sa sports, hindi bawal dyan bawal malambot dyan kumbaga, nado na sila sa sa borderline disrespect na sa minumura ka na, dinidimin na yung pagkatao mo through the game. Pero after the game naman, chill lang yan, di ba? Oo. Pero, Boss Bray, ano masasabi mo dun sa crucial turnover kahapon nung favorite nating idol? Wala akong masasabi. Alam mo, nandiyan yata si Atty. Nandiyan ba? They could have won the game. Sana. Kaya lang yun yun lang yung nangyari talaga Tsaka yun, sa bandal talaga, sa bandal game yun, yung OT. Yeah. Kumbaga, yun na yung parang preparation natin doon sa mangyayari na heroic performances sa following games. Isang banda lang nag-umpisa nun, saka si Erolon sa Adamson. It could have gone crucial, either way. Imagine. Yeah, ito. Could have gone either way. Tapos sa kabila, Boss Bray, itlog yata yung team captain nila. Oh. 18 minutes pero walang no points si Jed. Baka naman madaming rebounds saka maraming steals naman. Hindi lang naman sa points na susukat ang lahat, Boss Bray. Tingnan mo naman ang ibang stats na. So may 7 rebounds siya and 2 assists and yun lang. That's it. Yeah. Oh, see? At least nag-produce ng 7 rebounds and 2 assists. Dapat i-trace natin sa kabila, alam mo, sino si Yero. Tsaka yung mga bumabantay kay Cabanyero. Oo. Yeah. Talagang sila, Talagang match made in heaven silang dalawa, Si Yero? Sino? Cabanyero. Yero. Diba? Talagang ginawa siya para kay Cabanyero. Kaya Yero yung pangalan niya. Diba? Magkatunog pa he complete him. Diba? Diba? O yan, natapos na tayo sa Adamson. Natapos na tayo dun sa pushing na yan. Pushing inang yan. Diba? So, next stop, Battle of the Conyo. Yan, namumotok na naman ng mga chicks sa MOA Arena niyan kahapon, sigurado. Ano score niya ng ending, Boss Bray? Ateneo won 77-72. So, over Lasal, 5 points. Ang ganda din ng larong to. Grabe. So, the Ateneo team, was led by Chris Kuhn with 19 points and Kai Balungay with 18 points. Si Kai may kasamang 16 rebounds yan. Mamaw. And then sa kabila, Kevin Kiambao, 17 points and 14 rebounds. Kasunod niyan si Evan Nelly with 15 points. Yun. KQ, no? The story here was Mason Amos, no?
Amos ba, Amos? Sige, Amos na lang para social tayo. Ateneo naman, diba? Mason Amos, Ano ginawa? Ay, yung back-to-back threes niya ng fourth quarter, di ba? Yung ginulat tayong lahat. Grabe. Yung akala mong Lasal na, pero hinabol pa nila. Tapos lahat na ng momentum napunta sa Ateneo at the end of the game. Ayun na. Kung si ito malupit, Boss Bry. Ito malupit. Yung duck ni Kai Balungay, ginulat ang mundo. Diba? Kung sanay tayo kay Kai Soto noong Gilas Pilipinas na ginugulay ang mundo. Itong another Kai ng Ateneo, literal, ginulat ang mundo. Diba, Boss Bry? Peace out pala dun sa mga nag-post ako kasi after the game yung stats ni Kai Balungay. Pero nakalimutan ko yung Cedric Manzano pa rin nasa baba, hindi Kai Balungay. Galing. Tapos ang dami ko comment. Sorry ginulay ko si Balungay kagabi. Bagay, tunog malunggay si Balungay, gulay na gulay, di ba? Sabagay, Boss Bry, kulay munggo yung yung Lasal kahapon. So, dapat talaga gulayin sila ni Boy Balungay kahapon. Pero grabe, Boss Bry, yung dakdak na yon, Mason Amos, back-to-back threes. Diba? Ang bad trip ako sa larong yan, kung ako yung ibang UAAP teams, ginising nila si Amos dahil sa game na yan, ginising ng Lasal, anak ng pating. Nag-gain niya yung confidence na dyan sa game na yan na okay, I belong in this league, I'm part of this league, I will dominate this league the way I want to. So, next na kalaban natin na yun, Putsa? Adamson, no? Adamson, yeah. Adamson, watch out. May stretch 4, stretch 5 ang Ateneo na confident sa game na yan. So, Mason Amos, yan yung nilagay ko, Boss Bryce, Mythical 5. At saka Rookie of the Year. Ginawa mo pa Rookie of the Year, si Mason Amos, di ba? Over Francis Lopez, sabi mo? Over Eli Ramos. No? But I think, segue ko na lang, mabilis, Boss, pa hindi natin napag-usapan, the previous game, si Eli. Kumbaga, I feel bad for him, si Eli Ramos, because he's trying naman Kaso nga, nakapatay siya kanina, kahapon. Nakapatay. Nang? Butiki. Nakita ko nga yun. Nag-stress sa gilid. Ngayon, sabi ko naghahanap akong polis. Sabi ko, nakapatay ng butiki si Eli. Siguro kung siguro tayong commentator nun, baka yun nasabi natin. Yeah, I mean, I feel bad for him, Boss Bry, kasi imagine mo na lang, may kuya ka na arguably the best Filipino basketball player sa national team na talagang dugong Filipino. And nandyan ka, his younger brother, and diba, mas maraming chicks na gwagwapuan sa kuya, you're the lesser good-looking guy, and tapos biglang magkakalat ka pa ngayon sa UAAP on your debut games, diba? I mean, siguro nandun din yung pressure, no? Minsan mga tao lang din kasi yung nag-hype sa player. So, kaya expectation ng lahat, magaling yan. Pero, sa par lang pala yung galawan. Yeah, so, I mean, pagpatuloy mo pa yung ginagawa mo, Eli. So, I mean, back to the drawing board, practice ka na shooting sa gym, alam mo yun, tapos palakas ka pa ng katawan, yun lang. Kasi nakikita ko, Boss, mas mas parang utol pa ni Dwight si Montebon Ba yung confidence nun? Yeah, nakita ko yung step back or fade away ni Montebon kahapon. Talagang full of confidence yung bata. Saka pag nagmimintis, pagbalik niya sa next possession, titira ulit Alam mo yun?
Baga, parehas Amboy si Dwight sa si Montebon, tapos yung itsura pa, no, mas magkamukha sila. Mas magkamukha sila ni Papa Dwight. Kaya mo ba sinabing parang mas kapatid pa niya? Yun lang. Pero, props pala kay Montebon. Yan, most na inspiration niya ng tagagawa natin ng milk tea sa Epalin Boba, si Swashbuckler. Hi bakla. Hindi na ba si Hanapi? Hanapi Nguyen? Dahil pagbalik ni Hanapi Nguyen. Ha? Gumawa rin yun si Hanapi kahapon, ha? Yan, lumalakas nga yung shooting niya ngayon eh. Pero ang problema ko lang kay Hanapi Nguyen, hindi ako nangimasok sa fandom ng isa dyan, ni Bakla. Medyo laging galing India eh. Hindi na siya Nguyen, Sing na eh. Ayun sabihin. Hindi that Hanapi Sing, di ba? So sana wag ka na daw Indian daw, sabi niya. Oh, okay, get Sabi nung gumagawa ng milk tea sa Epalin Boba. Tapusin na natin yung usapan about sa Ateneo Lasal Boss Cry. So, what do you think about Ateneo after that game? Kumbaga, lang ba yan? Highly emotional game. That's why they brought their A game or more than what they are capable of, or that's their true self. Nilabas lang ng Animo Lasal yung totoong Ateneo diyan sa laban na yan. Pwedeng ganun kasi that's the best rivalry sa collegiate sports, no, Ateneo and Lasal. Pero hindi rin baka minalas lang talaga sila sa first game nila. First game jitters, sabihin na lang natin, because Balungay just scored 4 points against NU. Tapos sila Kun, hindi naman ganyan yung laruan ni Kun last dun na sa first game, no? So andun pa rin yung expectation ko na nasa taas pa rin ang Ateneo. Parang nasa siguro third o sabihin natin fourth seed yung nila, yung pinakamababang makukuha nila this season. Pwede pa rin kasi silang pumasok sa Final Four. Sa finals with Coach Tab there tignan lang natin. Sabi nga ni Coach Tab nung first game din nila, that's like rookie jitter. So, tingnan natin yung laruan nila Amos, nila Brown, ganyan. Kasi si Brown, yesterday, siya yung point guard nila at the end of nung fourth quarter Yung confidence niya. Oy, ano ba na? Na-injured yata si Ketevis. Yeah, parang 2 beses siya na-injured yesterday. At isa sa end of the game, isa mid-game, like around second or third quarter. Get well soon. Captain nila yan, di ba? Sean Ketevis. Pagaling ka. Magaling ka naman. Lalo na si depensa, grabe yan. Si Ketevis, Boss Bray. Kaya so tingin mo, Ateneo, tignan natin kung yun na nga yung laro nila. Grabe din yung depensa kahapon ng Lasal, They still do yung press, which they are known for ever since. Akala ko nawala na yun kasi sila, ano nga ba pangalan ng coach na yun? Yung mga nag-start nun? Akala mo, Franz Pumaren era pa rin. Mga Pumaren era, yun di ba? Sila nag-start niya mga press niyan sa for Lasal Pero ginagawa pa rin nila. Ako naman, tingin ko sa Ateneo, like, ang ina-expect kong Ateneo na ganyan, second round pa or next season pa. Hindi ganito kaaga. Because they're still gelling Kumbaga, ang dami nawala. 4 of their top leading scorers nagpunta na sa pros. Na, diba, nasa Gilas na si Ange. Imagine mo, tapos napalitan ng mga bagong muka, bagong Pilipinas, bagong muka, diba? Tapos biglang magpapakita si Amos ng ganyan, agad-agad. Anak ng pating naman, kung ako yung mga tipong nag-e-expect gaya ng UE, diba, yung mga tipong borderline teams, diba, na makakasingit sa Final Four, kinakabahan na ako ngayon, anak ng pating naman. Alam ko, binago mo na yung Final Four mo
Kaya nga, sabi ko pa naman kay Swashbuckler, hanapan mo ko ng pupustahan, number 4 ang UE at the end of elimination. Ngayon, parang ayoko nang makipagpusta. Ayop na yan. Natakot na eh. Natakot na eh. Hindi naman ganyan eh. Kasi yung first game ni Mason Amos, sobrang tentative eh. Diba? Ilang minuto nga lang siya pinasok eh. Tapos biglang ganyan. Ano ba namang Ateneo naman? Matulog muna kayo sandali. Tsaka confident si Obasa din kahapon tumira against like yung mga one-on-one play niya against Nuangco and the other Lasal defenders. Yeah. Kumbaga, props yan sa laro na yan. I mean, I had fun. Hindi ko akalaing mas titindi yung fun ko after that game na mapapasaya ako ni Brownlee the following game. Pero dyan pa lang sa game na yan, Boss Bryce, solved na yung mga basketball fans natin eh, no? Alam mo na may question lang ako eh. Ano kaya nangyayari kay Michael Phillips? No? Bakit? Wala lang. Parang hindi siya sa pag nasa court parang hindi siya ganoon ka-explosive na as like the previous seasons na rebounder, leading rebounder, and then tapos may mga hustle plays, and then yung mga energetic stuff na ginagawa niya para for these past 2 games. Kumbaga, yung Sakuragi Phillips, parang hindi ganoon parang hindi ganoon eh. Diba? Mataas yung expected. Baka Boss Bry, tawag dito, medyo nagpapainit pa. Alam naman natin capability niyan, and then pina-practice na rin yung 3 points niya. Siguro is trying to have a more well-rounded na skill set. Kaya hindi siya masyado siguro nagpo-focus inside. We're giving him the benefit of the doubt na hindi siya tinatamad lang or bumaba yung intensity niya. Diba? Uy, utol niya, Boss Bry, Tetris din si Ben. Hindi. Nagtetris naman talaga yun eh. Akala ko yung bago. Pero ngayon ko lang napansin, Boss Bry, ngayon ko lang napansin, yung dalawang maayos nilang power forward, si Ben Phillips, di ba? Aha. Alam mo yung isa pa nila? Sino? Si Ben Gagate. Di ba? Di ba? Ang galing. Si Ben Gagate. Pero yun, I mean, sa ano ba napunta yun? Sa UP yata napunta yun, di ba? Oo. Bobo pa mag-joke. Tama mo, chef. Bobo. Oy, kukorek ko lang yung sinabi ko sa last podcast, sa last dog show. Hindi pala napa-champion na Hector Calma Adamson. Baya, Hindi ba? Nag-champion Adamson no 70s pa. Naglaro si Hector Calma 80s. Walang yaka, chef po. Masyado kang OA. Even though, feeling ko dapat nauna pa rin siya. Just kidding. Yeah, arguably one of the best point guard behind Johnny A. Diba? Kasi bago mo isasaksak si si Olsen, sila Alapag. Usually nilalagay ng mga legends si Hector Calma, diba? Pero yun, tawag dito, next few games sa Sabado, Boss Bry, magkakaroon na ng liwanag kung anong itsura ng Final Four picture kasi ang pangit naman na sample size na 2 lang games tapos desisyon ka kung ano yung malakas na team, di ba? Ngayon, 3 games na ng mga team sa Sabado, anong mga maglalaban? First game ata is Adamson versus Ateneo. Let me double check lang. Start ng game pala is 11 a.m. So at Adamson versus Ateneo, followed by NU versus UP. Yan ang maganda. Tapos 3 p.m. UST versus Lasal, alam na. And ito rin, main event natin, 5 p.m. FEU versus UE, Battle of the East. Yan na. Eastern Conference Finals, Boss Brad. So, ngayon pala, magpe-predict na ako first game. Alam ko na mananalo dyan, Ateneo. Wala nang usap-usap. Next game, alam ko na rin mananalo dyan. Ano nga yung next game? NU versus UP. Mahirap yan.
NU versus UP. UP ako dyan. UP ka. Matik din yan. Tapos, the following game, UST versus DLSU. UST ako dyan kung nakainom ako, pero nagkape ako eh. So DLSU yan. Diba? And Eastern Conference Finals, it's going to be a close fight between FPU and UE na parang Ateneo Lasal 2.0. Pero poorer roster, lesser players. So, UE ako dyan. UE. So, ang mananalo sa Sabado, Ateneo, UP, Lasal, at UE. Okay? Nag-dentist lang ako doon sa Ateneo Lasal last game ha. Pero, ano ko ngayon? 7 out of 8 yung mga prediction ko, Boss Bright. Ikaw, sino tingin mo mga mananalo sa Sabado? Same. Pero nakikita ko lang doon sa schedule, lahat ng naka-dark on Thursday. On Saturday will win. Kasi nakita ko, Ateneo will wear their blue, UP yung maroon, Lasal yung green, UE yung red. Tapos yung kabila, mga white nila yun, mga light colors. So, yun yung mga mananalo din para sa akin. Yun. Kumbaga, talagang Boss Bray, marunong din yung nag-assign na uniform. Hindi mabigat yung kalaban, kaya light lang yung jersey. Yeah, Ateneo, Johnson. So, alam mo yun talaga. Wala Wala namang lastimosa pa rin. Tapos, kakagaling lang nila sa panalo. So, that's gonna be Ateneo. Oy, shoutout pala sa mga Adamson na bumoto dun sa sa poll ko about Jerome kung maglalaro pa si Jerome. Marami ako nakita na Adamson accounts or fans na bumoto na wag na lang maglaro si Jerome. Kumbaga, props sa kanila kasi hindi sila ganoon ka-selfish. Ikaw ba, Boss Bray? Ikaw tatanungin, maglalaro pa ba dapat si Jerome? Kunyari, ikaw si Jerome, may partial tear ka sa tuhod. May iniinda kang slight injury. Isusugal mo ba yung final year mo? Ipahinga mo na lang. Parang Shawnee Winston lang. May injury. Mahal mo yung alma mater mo, Boss Bray. Papahinga mo ba yun? Tapos yung alma mater mo, maraming ginawa para sa'yo. Parang kinokonsensya mo. Balita ako, ganyan yung ginagawa sa kanya ng ibang taga-Adamson Pero sana mali yung chismis ko pero ano yan? Yung ibang taga-Adamson I'm not calling out names pero may mga nanggigil trip daw kay Papa Jerome. Kaya lang dyan, opinion ko dyan, okay, palagay natin, nag-invest kayo kay Jerome Lastimosa. You spent some cash or some amount para dun sa tao. And I think you already got, what you paid for. Diba? You got the best point guard in the league. He brought Adamson to Final Four even though you're less talented than Lasal last season. Kung ano man yung in-invest nyo kay Lastimosa, nabayaran niya na yun. Saka, intindihin niyo rin yung bata is not from a well-off family. He needs to earn some, he needs to earn some cash para sa pamilya niya, para makapag-abroad siya or PBA, para makasign ng $1 million contract. Diba? $1 million contract. So, kung i-weigh mo, diba, magpaglalaroin mo para lang makapag-Final Four kayo at best. Tapos pwede siyang magkaroon ng career-ending injury adding to meron siya ngayon or yun na lang akin din. Pero buhay niyo yan. Adamson kayo uuwa ka ng Parang mali yun parang mali Ay, meron na so yung next game sa Saturday, biggest game will be NU versus UP. Tingin mo dyan, is it gonna be a blowout game? O blowout win pala for UE? Or it's gonna be just a close win for UP? Sorry, UP? Ano yan, Boss Bray utakan yan Utakan yan. Saka, ang ko dyan, kaya ako pinili UP, mas malalim sila. Yeah. Yun na lang. Tapos yung Sean Alter nga nila, hindi pa nagpapakitang gilas. Diba?
Yung Amos ng Ateneo, nagising na eh. Paano pa pag nagising yung Sean Alter? Imagine mo, Boss Bright, you're gonna give Malik Diop some breathing time sa bench. And then you have Sean Alter altering shots of the opponents on the defensive end for UP. O, diba? Parang kumbaga, sige, you continue. Okay. Hindi, kumbaga kung titingnan mo, roster-wise, lamang na lamang ang UP sa NU. Pero Jeff Napa, talagang pigang-piga na yung talent ng mga players niya eh. Evenly distributed ang points, di ba? Halos maraming double figure player dyan. So, hindi natin alam yung kalalabasan. NU is one team that can beat any team in college sports right now. Kumbaga, hindi mo sila makikita lang sa papel. Di ba, Boss Bright? They just beat Ateneo. Pero speaking of Sean Alter, you were saying, coming into the season, wala akong masyadong inaasang explosiveness kay Sean Alter because I watched him play dun sa NBTC, yung high school. Parang hindi naman siya naging dominant dun. Siya yung parang sobrang yung malaki doon. So, parang saktuan lang para sa akin si Sean Alter. For me. Yeah. Kaya kung gagaling yan at kung magagamit na yung height niya kahit sa depensa lang ng UP. Kasi opensa, Boss Brian, dahil firepower yan eh. Diba? Si Portea, nakaupo pa ngayon, injured pa. Paano pa pag nadyan na si Portea? Diba? Si JD hindi na masyadong binababad eh. Diba? Imagine mo, JD Kagulangan, CJ Cancino, Pelisilda, diba? Saan ka pa? Diba? So, it's gonna be a close match between UP and NU. Ang magkakatalo talaga dyan yung chess match ng mga coaches nila kung sino mananalo. Yeah. All good. Yes. Any parting words, Boss Bry? Sana naman ka, Hindi, wala lang. Hirap kasi na manood ng 4 games. Nakakapagod. Sana 2 games lang, no? Sana 2 games lang. Tapos na naman pandemic eh. Nagmamadali ata. Tingnan mo, ang tapos nitong first round, October 22. Tapos na. Kailangan, before December, baka tapos na yung UAAP. I think ang point niyan, Boss Bry, ayaw nilang aputin ng Christmas. Kasi di ba natatapos ang season, kasi may cheer dance pa, may Final Four pa. Oo nga pala. Matatapos yan first week, second week. Malamang dito after ng first round. Hindi after ng second round. Hindi, ewan ko lang. Kasi ang aga kasi. Yeah. Nag-ano din sila dyan sa tawag dito, sports calendar. Kasi hinahabol din nila dyan yung mga tournaments ng pros, ng volleyball, alam mo yun. So, strategic din yan. Tapos yun pang back to school ngayon, iba na, diba? Excuse me po. Yeah. Alright, so let's how about you? May sabihin ka ba muna before we go or all good? Yeah, sa akin lang, pinopromote ko lang pa rin yung Epalane Boba, mga USD dyan. Pagka nanalo kayo, may discount kayo, ipopromote ko lang sa page kung magkano discount nyo. At pag talo kayo at nakakaawa kayo, may discount din kayo. Santa kayo, di ba? So, pero dapat nakakaawa yung talo nyo, ha? So, galingan nyo manalo. Tipong naggagaganon na naman si Nick eh. Tipong gaganon na naman siya. Yeah, so yun, Epalane Boba. Tapos kung tataya kayo online betting, alam nyo na, it's 1xBet for the win. So yun lang, Boss Bry and Admin Chef, so supportahan nyo UAP Basketball 24/7. Follow nyo yan. Meron din si Boss Bry sa Twitter, tapos sa YouTube page namin na The Dog Show, 24/7. I-subscribe nyo na at manood kayo. Pucha, hirap mag-edit nito. Pinupuyat nyo si Boss Bry. Tagal mag-render, Brad. Oo. Diba? Yan. Yan na, paalam. This is Admin Chef. And this is Bry. See you in the next one.
Peace. Yun na, Pilipinas, Justin Brownlee. Thank you ulit. Ipahabol pa. Bye-bye. Bye-bye.